Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. So number one pa rin itong si Vice President Sara sa survey sa pagkapangulo para sa 2028. Naku po, mukhang hindi umuobra ang kanilang mga umano'y paninira nga sa ating Vice Presidente na hindi pa naman nagdeklara na tatakbo siya sa Pangulo at sinasabi niyang hindi siya tatakbo. So siya pa rin ang most preferred presidential bet for upcoming 2028 election according po to a survey conducted by WR Numero Research in December 2023. So mga kababayan po natin, itong December 2023, so kasagsagan na ito ng mga paninira sa kanya. Unang-una, itong sinasabing 125 million na confidential fund na ginagastos sa 11 days. Hindi umubra po mga kababayan po natin dahil wala naman pong report na disallowances mula sa Commission on Audit kung may pagkakamali sa kanyang ginastos. Ginastos niya ito dahil naka-advance na nga ang kanyang mga bayaran. Okay. Mga kababayan po natin, ang nangalawa po ay itong si Senator Rapi Tulfo. Si Lini nakapangatlo po mga kababayan po natin. At si Manang Amy Marcos ay nakapasok sa pang-apat. Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla nakapasok sa pang-anim. At si Risa Hontiveros, alam po natin na mataas ang ambisyon nito. At siyempre, ang pinaka-ambisyoso sa lahat, mga kababayan po natin, na itong si House Speaker Martin Romualdez, na hindi pa nga nakakuha mga kababayan po natin ng 1%. Nako po, napakababa lang po mga kababayan po natin ang kanyang nakuha. Na 0.8% lang po mga kababayan po natin. So 0.8% lang ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. So yung mga undecided is 14.3%. So mga kababayan, kung i-analyze po natin at ikumpara sa pangalawa, siyempre yung pangalawa, pangatlo, yan diyan magkakatalo lalo na depende na lang sa mga kanilang plataforma na idideklara pagdating ng kampanya. So si Vice President Sara is 35.6. So napakalayo para kay Senator Rapi Tulfo na 22.5% at si Lini that is malayo na is 5% na. So medyo malayo na yan. So number 1 at number 2 po tayo. Itong Senator Rapi Tulfo mga kababayan po natin, magaling ito magaling din sa trabaho, maraming tinulungan, may mga grandstanding kaya maraming bumabati ko sa kanya. At hindi pa ito sinisiraan mga kababayan po natin. Itong si Senator Rapi Tulfo. Hindi pa sinisiraan, hindi pa binabatikos ng kapwa niya politiko, 22.5%. Si Vice President Sara nabugbog na sa paninira sa mga iba't ibang isyu. May mga isyu pa na kinikonekta sa kanya na umanay maka-pro-China dahil hindi naglalabas ng pahayag patungkol sa isyu sa West Philippine Sea. Pero 'di ba, naka 35.6% pa rin. Dahil ang tao hindi naniniwala sa mga paninira. Itong umano'y confidential fund na ginastos niya sa 11 days. Pero ano nangyari mga kababayan po natin? So hindi umobra. Dahil ang tao naniniwala na wala naman siyang masamang ginawa. Ang paggastos niya ay nababase doon sa mga pangangailangan ng kanyang opisina at ng Department of Education. So ang mga pagkontra ng ating Vice Presidente sa ilang pulisiya ng ating Pangulo, kagaya nitong pagdeklara niya ng peace talk para sa mga grupo mga kaliwa at sa mga rebelde, which is hindi nga pumabor si Vice President Sara dahil unang-una gusto niya talaga wakasan na itong insurgency sa ating bansa. At naniniwala po siya, mga kababayan po natin, na kapag nagkaroon ng usapang pangkapayapaan ay magpapalakas lamang itong grupong mga kaliwa. Which is kinontra niya at sinabi niya kapag nakikipag-usap po tayo, nakikipag-dialogo umano ang ating gobyerno dito sa mga kaliwang grupo ay para negotiate na rin o nakikipag-usap na rin sa mga demonyo. So napakasakit 'yon. Pero ang tao ay lalong napabilib sa kanya dahil nagpapakita ito ng tapang at prinsipyo na alam niya mas marami ang pabor, lalo na yung mga kababayan po natin na nasa hanay ng militar at mga pulis dahil marami na rin sa kanila ang nagsakripisyo ang buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. So more than 50 years na itong usapang pangkapayapaan. Nag-disagree doon yung ating Vice Presidente. Itong pagpadala ng mga Afghan refugees sa ating bansa, kinontra yan ni Vice President. So isa pa yan, mga kababayan po natin. Habang kumukontra siya sa ating Pangulo sa mga ganitong isyu, wala namang problema dahil unang-una ay sa kanya opinion niya. So personal niya po na opinion yon, which is sinasabi nila dapat laging pumapabor
dahil parte nga siya ng administrasyon. Ang ating Vice Presidente ay meron siyang independent na pag-iisip at malayang makapagsalita. Pero hindi ibig sabihin ay kumukontra na siya sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ito ay sa ilang pulisiya lamang na palagay niya ay hindi nakabubuti sa ating mga kababayan. Number one pa rin ang DepEd sa top performing agency kahit mababa ang resulta ng PISA. Dahil unang-una, ang PISA na ito ay lumabas or ginawa itong survey na ito o yung parang exam na ito ay hindi pa siya uh, na may hawak na Department of Education. So, although sinasabi ng ilang mga kalaban, kumakalaban sa ating Vice Presidente na umano'y pinapabayaan ang Department of Education, pinaparesign na nila dahil wala umanong ginawa. Pero yun ay part, mga kababayan po natin, ng demolition job. So, kung ano-ano na yung tinatawag sa ating Vice Presidente. So, ngayon, nagdeklara na naman ito na umano'y tatakbo sa 2025, which is alam ko, ito ay paraan niya para magpanik pa itong kalaban. Para may hirapan sila mag-project, mag-analisa kung ano nga ba ang plano ng ating Vice Presidente. So, kahit yung ating Pangulo, sinasabi lang na sinusubukan lang ni Vice President Sara ang magiging reaksyon ng taong bayan kapag tumakbo ito sa 2025. So, hindi natin alam at posibleng mangyari yan, mga kababayan po natin. So, sa mga ganitong desisyon ng ating Vice Presidente na nakukuha niya kay dating Pangulong Digong sa kanyang ama, na mahirap basahin ang kanilang desisyon. Baga urong-sulong po. Parang estratehiya na ito ng mga Duterte pagdating sa usapang politika. So kayo po, mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento, or kayo po ba ay makasara or tulpo ba? So sino ba ang inyong number one kung posibleng tatakbo itong si Vice President Sara at itong Senator Rapi Tulfo sa pagkapangulo? Sino ba ang inyong pipiliin? Mga kababayan po natin, siyempre si Romualdez hindi na natin isasama kasi hindi pa nga umabot ng 1% po, mga kababayan po natin. Kawawa naman, todo effort na, napakalaki na yung kanyang gastos. Pero talagang mukhang ayaw talaga ng taong bayan sa kanya. So, yan po yung ating update. Comment nyo na po, mga kababayan, kung ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ating pinag-usapan. Maraming salamat.